pong nangyari kanina, ano po ang inyong sentimiento sa pag-contempt nila kay dating PIDEA agent Morales? Alam mo, doon ako medyo siguro na malikmata si Mr. Bato si Mr. De La Rosa, si Senator De La Rosa. Kasi napabayaan niya. Kumaga, naluwagan niya yung renda, tumira si Senator Jinggoy. Tapos hanggang sa nauwi na sa anong pangalan to, calling for the, anong pangalan niya, yung contempt, citing contempt, Mr. Because unang-una yung mga questioning ni Jinggoy has nothing to do with the PDA election anymore malinaw naman ang niya, sinisiraan niya yung sinasabi naman ng tao, hindi naman siya. Pangalawa, kung meron dapat isinite si Jinggoy for contempt o nirekomenda for citation of contempt citation, si General Junicio Santiago dapat. Dahil? Okay. Noong nakaraan, tanda natin, noong nakaraang hearing, sinabi, pinagyabang pa ni General Junicio Santiago na siya mismo ang kumausap kay Jonathan, kay Jojo, para pumasok sa bilang investigador ng PIDEA. O di ba, sinabi niya, nadaanan niya, kinausap niya. So kung kinausap niya, ibig sabihin, nakalusot siya, pumasok siya, anong problema? Kung may problema si Jinggoy, kung bakit siya nakapasok sa PIDEA si Jojo Morales, problema naging problema dapat ni Santiago, hindi problema ni Morales. Kasalanan ba ni Morales na nakalusot siya, lahat ng requirement na hiningi sa kanya ng PIDEA, binigay niya. Inaprubahan, di na-inform siya, na-employ siya. So kung kinukwestiyon ni Senator Estrada, yung pagkapasok niya dahil nagsisinungaling siya, may mga kaso pa siya, dapat ang tinira nila yung appointing officer. And the appointing officer at that time was General Junicio Santiago. Napakahina ng background checking nila, Actually, hindi mahina kasi dumaan siya sa process sa HR Lumusod siya sa HR, lahat ng hiningi ng HR, sinadmit niya. So, pasado ka. Ganun naman pag nag-apply ka sa gobyerno Maaring eventually may nakitang problema o iharapin mo ngayon yung problema pero na-appoint ka na. In other words, you can be suspended, you can be terminated, but it's not a question of questionable ba yung pagkapasok niya. Wala namang question doon dahil inaprubahan ng appointing officer And the appointing officer was Mr. Santiago at that time. So, hindi ko maintindihan. Kasi, magkakamali sila dyan. Pagka nakakuha ng magaling na abogado, let's say in the molds of Topacio, Attorney Topacio, maraming magaling na abogado. Bago lang November last year lang ang desisyon ng Supreme Court. Doon sa case ni Mr. Ong of Parmalee Incorporated, na sinabi na ng Supreme Court, hoy, Senado, Blue Ribbon Committee, umabuso kayo. Contempt Dito itong pag-side nila ng contempt kay Mr. Morales, I am sure, confident ako, hindi naman tayo bihasa o dalubhasa sa batas. Pero marami na rin akong kinausap kanina maghapon na talagang 100% sila. Ito isa na namang kaso na pwede mo sabihin na mumurahin na naman kayo ng Supreme Court at sasabing abusado kayo dyan, mga animal kayo sa Senado. Pero, Sir Jay, ito pong yung sinabi nyo nga, si Senator Bato de la Rosa ay tila mo nagluwag. Kaya si Senator Jinggoy ay nakapaglaro. Ang problema mo, hindi kaya sa tingin mo, alam na ni Senator Bato itong mangyayari sa Senado na magkakaroon ng posisyon ng mga to? Palagay ko hindi. Alam mo, kumisang, si Bato kasi sobrang seryoso yan to the point na pwede mo sabihin naive Hindi niya naman nababasa Ang point dyan is, ang problema kay Bato, lintik makisama. Sa pagkikisama niya sa kina Jinggoy at saka kay Cheese kanina, na-disgrasya nga rin siya. Oo. Yun yung pinag-uusapan natin kanina na medyo nag-giveaway na lang si Senator Bato Pero ito yung tanong ko dito, expected naman ng lahat. Kasi si Senator Jinggoy, wala naman pong
ibang ginisa. Iisa lang naman Yun lang naman yun. si Morales at si Yun lang Morales. naman. Wala ba tayong pwedeng paghahanda on the part of Morales or paanong susunod na hakbang ni Morales para syempre ma-counter to dahil dapat handa na expected na kasi yun at yun yan. Hanggat may hearing, hindi po mawawala si Senator Jinggoy dyan. Andyan yan, imposibleng ano. At siyang gigisahin talaga niyan. Si Jinggoy, simulat sa pool, gano'n na talaga ugali niya, no? Ngayon, siguro nagtagumpay siya, pero sa harap ng publiko, talagang sirang-sira si Jinggoy kanina. Sabi niya itong sa YouTube, ayan, ask ko lang po if may connection po ba yung pag-resign ni Senator Mig Zubiri sa nangyari sa Senate hearing ng PIDEA Leaks. Pwede, ano? Nasagot na natin yun kanina. Ano yan, marami eh. Una-una yung mga priority bills. Tama naman yung sinasabi ng ilang mambabatas na hindi na isulong. Kasi ang o kaya kung naitulong man matumal, halimbawa, natagalan sa Maharlika funds, investment fund, natagalan sa ano tawag ito, maraming hindi na ilusot doon sa provision ng General Appropriations Act. Lalo na yung mga palusot nila doon sa house na mga unprogrammed sa DSWD, sa DPWH at sa iba pa. Yung mga ginagamit ngayon na pangayuda ni Mr. Speaker, no? So yan. Pero ang pinakamabigat dyan actually, yung hindi nila maisulong, yung may fast track, yung PI, yung politicians initiative, yung people's initiative na sinasabi nila. Ano lang ito, kumbaga parang aside lang itong sa PIDEA Leaks eh. O Sir Jay, nabanggit nyo yung PI na yan. Bagamat this is a long shot, still, hindi ba, parang sinasabi natin, may kamay dito ang Kamara. Kasi usapang So ibig sabihin, may power sila over the Senate or maybe secret power? Hindi, actually hindi sikreto yan. Talagang kumukumpas dyan, ang talagang nasa likod ng PI, si Presidente mismo. BBM mismo. Ang operator lang niya, si Martin Romualdez. Okay. Kasi hindi naman pwedeng gumalaw, alam mo. Hindi naman pwedeng gumalaw. Ngayon, kung hindi man si Presidente yan, kung totoo yung sinasabi lang, hindi naman actually si Presidente, kundi si First Lady ang gumagalaw, basta't merong mas nandyan sa Malacanang, na kumukumpas. Hindi pwedeng walang kumumpas dyan. Dahil on his own, si Romualdez cannot act. Hindi siya pwedeng gumalaw. Kaya nakakagalaw yan because may kumpas. Tingnan mo example na lang. Nung una nilang tirahin si Inday Sara, yung Vice President, doon sa 125 million ba yun, yung intelligence fund. Ang akala natin, ang tumitira, house lang, di ba? Dahil doon na may sino bang nag-provide na lahat ng dokumento na ginagamit ng House? Galing lahat sa Malacanang eh. Galing lahat sa Office of Executive Secretary. Because yung intelligence fund na yon ay intelligence fund ng Presidente na ibinigay sa Vice Presidente para magamit. So ang lahat ng dokumento hindi galing kay Inday. Hindi galing sa Office of the Vice President, galing lahat sa Office of the President. Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi pwedeng maghugas kamay si Presidente Bongbong na wala siyang alam. Malaki ang kinalaman niya. Yung PI na yan, People's Initiative, sa kanila rin yan. Kasi ang ultimate beneficiary, siya, anak niya, pinsan niya, o kung sino pa. So, katulad ng sinasabi nitong nasa YouTube ngayon na ating kasama nanonood. So, tama si Banat Bay na lahat ng ito ay to divert the real issue. So yung nag-inform kay Maharlika about PIDEA Leaks, kasabwat nito. Just asking, sa tingin nyo ba yung mga nagli-leak kay Maharlika na mga information kasabwat dito sa pag-divert nung totoong issue which is yung PI, yung charter change, ang economic provisions, sabi nitong nagtatanong itong taga-YouTube. Sa English ang tawag niyan, it is not far-fetched.
no? Hindi malayo. Posible. Kasi, una, lahat ng mga galing sa inner sanctotum ng Malacanang nakukuha yung information. It cannot be done kung hindi galing sa loob ang nagbibigay. So, pwede kilala din nila yan, ano? Oo. Kasi dalawa yan eh. Parang ano yan. It could be, I just hope, no? I do not want to cast aspersion on Claire, no? Contreras. Pero, it is possible that she's also being called. Used. Yes, being used, Oh, ano? she's also being used. Unwittingly, na ginagamit siya, boosting her ego as the blogger, no? Naku, Siya, napakaganda. sa kanya, maaaring Alam. hindi niya alam yun. Maaaring hindi niya alam na pinasasakay siya. Kasi ang ganda niyan eh, sarap niyan eh. Kumbaga parang, Ikaw yung laging una sa balita, eh, ano? Hindi ba eh. Oo. Pero maaaring hindi niya alam na ginagamit din siya unwittingly. O sige, i-feed natin si Maharlika ng ganito. Pagputok niyan, impitin naman natin kung sino yung kanyang kakampihan. Although ako, I would like to believe na si Maharlika is tama yung ginagawa niya. Pero yun na, ako, yung naging announcer din ako, sometimes nagagamit tayo ng hindi natin alam. Tapos pag nalaman natin, mabubwisit tayo. It's always a possibility, ika nga. Oo, sabi nga dyan sa politika kasi, pagka ganyang mga political infighting, it's always pregnant with possibilities. Kaya tinatawag niyan, you should be worried, kaya lalo na kayo, no? Nasa political commentaries kayo, you should be, anong tawag ito, kailangan mapagmasid kayo, mapanimbang kayo, because sa politika, katakot-takot ang masturbation. Yung salsal, no? Kung tawagin sa wikang nakilar. Na pagka ikaw ay nalingat, pwede kang palusutan. Di ba? Ayun, naku po, last na message na lang po, Sir Jay, bago tayo magtapos doon sa mga issues ngayon ng bayan natin, mga kababayan natin nanonood, at saka komentuhan nyo na din yung successful na Inday Sara Resign movement dyan Ayo, sa Liwasang maganda yan. Bonifacio, yung nakaraan. Mali yung unang-una, gusto ko lang, tayo kasi gusto natin yung tama yung eksakto, no? Hanggat maaari. Although kumisan, sumasablay din tayo sa mga figures natin. Hindi mali si Tentay Mahalay, doon sa sinabi niya, 63 lang yung nag-attend. Mali. Ilan ba? Ako binilang ko, dumaan ako eh. Nabilang ko 65, kaya lang may humabol pa lang 3 vlogger na late galing ko sa may, sa may Vito Cruz. Kaya 65 plus, mga 68 naman sila. 68, okay. Ay, fake news. Hindi 31, hindi 31. 68 naman. 68. Hindi naman. Kasi, siguro nag-uumpisa, 31 lang sila. Tapos nung dumaan si Tentay, baka nabilang niya 63. Ako nabilang ko 65. Kaya lang, nung bago ko umalis, dumating yung 3. So nadagdagan. Sa bilang ko, nasa 68. Pero sana araw-arawin nila yan, karapatan nila yan. At saka tama yun. Sa demokrasya tayo eh. Gusto you want to display your stupidity, fine. You can go ahead, no? Okay, thank you very much po, Sir Jay Sonsa, ang ating idol, veteran broadcast journalist. Salamat, Sir Thank you Jason. very much. Salamat Thank you, po. sir. Pasensya na sa abala. Naku, napakaganda ng sinabi ni Jay Sonsa. Alam mo, noong wala pa tayo sa seminary. Na-fake news ako ron, ha? Bakit? Kala ko 31. Hindi, 68. 68, sorry po. Pero ayun, nagpunta si Jay Sonsa. Actually, nasabi ko na yan dati, na maganda siguro maganda naman yung adikain ni Maharlika sa kanyang paglalabas ng mga alam niyo na, yung mga exposés niya. Pero yun din ang aking sinasabi kasi lahat ng mga exposé niya dumadaan lang via text, messages, email. So, hindi natin alam kung ito bang nagbibigay sa kanya ng information ay pinasasakay lang siya or talaga bang maganda rin ang ang layunin nito. Kasi kung titingnan po ninyo, ito pong naglalabas ng information na to, inside information po ito nasa loob. So, imposible naman na hanggang ngayon, 2 years na, hindi pa rin nakikita o hindi pa natitrace ng administrasyon kung sino yung ahas within their ranks.
Considering na nasa kanila lahat ng intelligence funds. Oo. Tapos nasa paligid lang nila yan. So it's either, it's one of them, pinasasakay itong ating magaling na si Maharlika, or talagang galit ito sa kanila at napakagaling magtago, hindi siya na sisilip, na bibisto nitong, kumbaga, espiya dyan sa loob. Yung iniispayan niya, di ba? Napakaganda nung sinabi na yun ni Sir Jason. Oo. Veterano talaga eh. Tawag sa basketball, sabi nga veteran. natin, laging posibilidad yan, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero kaya ang panawagan natin sa ating mga netizens, maging matalino po tayo. I-challenge po na atin yung mga vloggers na pinakikinggan natin. Okay, wag po tayong parang mga zombie na sunod ng sunod. Okay naman po na mag-idolize tayo, makinig tayo sa mga vloggers kasi nga yung mainstream media natin ay hindi na maaasahan bukod sa SMNI. SMNI